ko kayo kung anong meron dito sa likuran natin. So ngayon may mga bagong unit tayo ng mga pellet G, mga bossing. So hindi ko kayo na-update, no, matagal talaga dito sa YouTube channel natin. Hindi ako nakakapag-upload. Pero ngayon siguro talagang kakaririn na rin natin yung YouTube kasi na-miss ko kayong lahat. So, eto mga bossing, kung makikita nyo, meron tayong mga naka-display ngayon ng mga pellet G sa likod, mga boss. May party-party yata sa labas. So ayan mga bossing, today magre-restock pa nga ako nung lagay na yan mga boss. Pero ayan, may mga display pa ako dito. May mga walk-in kasing nagpupunta rito sa bahay mga bossing. And then yung sa online talagang lumakas doon sa online natin sa may blue app. Speaking of orange app, yung isa, ano bang kulay nun? Violet app. So yung mga ganong app natin online mga bossing, nawala. Pero yung blue app natin, doon sa may app, alam nyo na, nag-uumpisa sa face, parang ganon. So, yun, doon active ako, may page tayo doon. Pero doon sa may orange app, tsaka sa may last app, mga bossing, pansamantala, nawala yung shop natin doon. Kasi alam nyo na, ayaw talaga nila ng mga ganong klase ng product. Okay, sige. May pagko-compare tayo ngayon na unit, mga boss. So, meron akong nakuha na Glock sa Japan Surplus. So, galing Japan yung Glock na yun. I-compare natin sa Q series natin na Q1 and then dun sa full metal natin kung ano nga ba yung mas malakas sa kanila. So, akyat tayo dun sa taas. At tara mga boss. Ito, Q1 na Glock. And then, ito yung bagong unit ko na A4 full metal Glock 18 mga boss. Tara, tayo sa taas. So, yung mga naghahanap nung aking Terana flower horn. Flower horn, malaki na. At may bago nga pala ako isla. Red Chill yan. Red Chill Oscar. Bakit ito na hagdan? Ito yung si Geto. Ito yung mga tina-target ko. Ito TV oh. TV, tina-target ko lang yan dito. Pasok kayo. Sarado. Ay, init. Ikot. Sarado. So, eto, pasok kayo sa pang-kingdom, mga boss. So, dito nakalagay yung mga toys ko. Tsaka yung ibang mga binibenta, nandito na rin, na ginawa ko ng pang-display. So, eto mga bossing, yung Glock 17 pala to mga boss, na nakuha ko sa Japan Surplus. So, legit to mga bossing, no? Made in Tokyo, Japan. May nakalagay siya rito na made in Tokyo, Japan. And then meron din siyang meron din siyang takedown action. Naglalak din yung nito pag wala ng bala, pero parang hindi pala. Uy, may bala. Buti hindi ko natutok sa'yo. So sige, compare natin tong tatlo. Itong kung ano yung mas malakas. Kung yung Glock 17 na galing Japan, itong A4 na galing China naman, si Q1 na galing China din. So ito mga boss, yan. Ito nakuha ko siya sa Japan Surplus nung nag-auction pa ako mga boss. So akala ko nga bakit may Q1 sila doon sa Japan. Pero nung chinek ko to mga bossing, legit made in Tokyo, Japan. Ayan siya mga boss, kita ba? Ayan o. Made in Tokyo, Japan. Ang dami niyang engraved mga boss, ang ganda. Pero ano lang to no, plastic lang siya pero yung pagka-plastic niya matibay. Kung mapapansin niyo yung lever na yan, yung isa, yung nakalawit na yun na parang ethics. Yan, pag pinindot mo yan, kapag dito mo lang siya pinindot sa gilid, hindi siya mapupull. So yan mga boss, hindi mo siya mapupull. So kailangan, mapindot mo din yung lever na yan para mapull mo ng husto and then mag-fire. Isa yon sa mga safety features ng Glock mga bossing, yung totoong Glock, no? So kapag aksidenteng makalabit mo yung trigger na dito lang sa gilid, hindi siya magpapire. Tapos yung slide niya, kung mapapansin nyo, may details pa yan na maliit na details talaga. Yung pagka-plastic niya, may mga guhit pa yan dito na maliliit. Manipis na guhit. Kung makikita nyo, ayan siya mga boss. And then, naka-engrave yung Glock 17, Austria, 9x19. So, ito yung takedown action niya. Pag binaba mo yan, makakalas yan. So, kailangan mong alisin tong part na to. So, naibababa to. Yan, naibababa yan. Kailangan lang sigurong pwersahin. Pero hindi ko napipwersahin ngayon kasi ayaw ko namang makalas. Nahihirapan tayo ibalik.
So, pero sige mamaya, tignan natin mga boss. Naku-curious ako kung anong gamit nila na piston o yung loading nozzle nila sa Japan, kung anong kulay, kung plastic ba, kung matibay na plastic, and then gaano kakapal yung spring na gamit nila. So, ito naman yung Q1 mga boss. Yan, si Q1 mga bossing, alam nyo na yan. Yung mga unang unit ng pellet gun ko, nung naghahunt pa ako ng pellet gun dati sa market, ito yung Q1 yung lagi nating nakikita, ano. So si Q1 mga bossing, compare dito kay kay Glock 17 Japan. So si Q1 kasi wala siyang naka-indicate dito kung anong Glock siya, no. So meron siyang rail mount dito mga bossing. Tingin ko Glock 18 to. Si Q1 naman mga bossing, kilala natin yan. Sobrang lakas ni Q1 pagdating sa sa performance niya. Si Q1 din is meron din siyang takedown action. Baba nyo lang yan. And then, makakalas na yan. So, alam naman natin din si Q1 mga bossing, pag wala na siyang bala, nag-open chamber yan. Kaya makikita natin yung loob niya mga boss. So, yung pinagkaiba rito sa Japan naman mga boss, yung Japan na Glock 17, hindi siya nag-open chamber mga bossing. Kaya hindi natin pala talagang masisilip yung loob. Compare dito sa barrel ng Japan Glock 17 mga bossing, ito black lang, plastic din siya. Itong kay Q1 mga bossing, yung barrel niya metal mga boss. Compare naman natin yung sight niya mga boss, yung rear sight tsaka yung front sight mga bossing. Magkaparehas sila na magkaparehas ng sight. Si Q1 nga din pala mga bossing is meron siyang safety feature. Hindi mo siya kayang i-pull ng ganito hanggat nakababayan mga boss. Pag inangat mo yan, mapupull na natin yan. So, ayan siya mga bossing. So, check naman natin kung A4 natin na full metal na bagong unit natin dito mga bossing. Metal slide, metal body, metal din yung magazine niya. And then, meron siyang rail mount dito, katulad nung dito sa nauna. So, katulad dito kay Q1 mga bossing, meron din siyang rail mount. So, parehas silang na Glock 18. So, compare natin dun sa dalawa, etong Glock 18 na A4 na full metal mga bossing, wala siyang safety feature dito sa gilid na pagka binaba mo, hindi mo siya makiklik. Wala din siyang lever dito mga bossing sa Glock 18. And then, ang meron lang sa kanya mga bossing, ayan, nag-open chamber din. Tanaw natin yung loob. Kapag nag-open chamber, machi-check natin yan na yung loading nozzle niya is plastic. Ito, madaling palitan niyan kapag nasira. Sa pagkalas naman nito mga bossing, mano-mano, di-screw dito, screw dito, screw dito, screw dito, screw dito, screw dito, screw dito. Metal din yung barrel, pero yung barrel niya maiksi lang, ayun lang yung pagka-metal niya. And then metal din tong part na to mga boss. Yan, yung part na yan, metal din siya. So syempre, sa bigat, mas mabigat talaga tong mga full metal natin. Almost 750 to 800 grams to mga boss. Metal siya, 95% metal. Bakit 95% metal? Dahil yung trigger niya is plastic. Yung loading nozzle plastic. Yung ibang parts sa loob is plastic. So yun yung mga plastic part niya. Pero pagdating sa body, sa magazine, sa body niya, dito sa may slide, metal siya mga bossing ko. So subukan natin una sa A4 mga bossing, yung full metal natin dito. So kung magkakasa kayo mga bossing, wag pa ganito ha. Kapag pa ganito kasi mga bossing, possible na maipit ka dyan at magkasugat ka. So kung magkakasa ka dito sa dulo mga boss, so ito yung tama ng full metal mga boss. Ayan siya. Nagka-dent yung plastic na makapal. Ito nagka-crack na, nagka-dent pa. Ayan o, halos basag naman pero hindi tatagos talaga. Subukan naman natin si Q1. Ito yung tama ni Q1. Almost same lang din kay full metal. Tinamaan siya sa baba. Ito. Yung unang tama is naduling. Hindi ko alam kung saan tumama. Pero ayan siya mga boss. Almost same kay full metal. So ito naman yung Glock 17 sa Japan. Subukan natin. Oops. Parang mahina ah. Yun. Malakas. Yun. Pero hindi siya kasing lakas ng Q1 tsaka ng full metal natin. Yan, para mas kita. Ito yung tama nung Glock 17 sa Japan. Ayan siya. Yung guhit nung crack niya, mas maikse. Tulad dito sa may Glock natin na Q1 and then yung full metal na Q1, mas mahaba.
And then yung dent niya, ayan, mas malaki yung dent na nagawa ng dalawang unit natin. Pero yung doon sa Glock 17 sa Japan, ganyan lang siya mga boss. Sa pag-crack naman niya, malakas din actually, makati rin yan. Pero ayan siya mga bossing. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Halos hindi nag-dent na mahaba. Ito tama ni Q1 to eh. Tama ni Q1, kay Full Metal, Q1, Full Metal. Ito yung Glock 17 Japan. So para sa akin mga bossing, malakas naman silang tatlo. Pero may mas malakas sa kanilang tatlo. So kung i-rate natin yan mga bossing, number 1 sa pinakamalakas is yung Full Metal natin na A4. Pangalawa is yung Q1 natin. And then pangatlo, itong Glock 17 sa Japan mga bossing. Pero sa design mga bossing, mas nagustuhan ko tong sa Japan mga boss. Kasi halos kompleto yung engrave niya. No? Kompleto yung engrave niya rito sa kabilang side. And then dito sa kabilang side, may mga extra engrave pa yan mga bossing. Extra details. Ito namang Q1 mga bossing pagdating sa design. Yan, pumapangatlo to sa akin. So number 1 itong Japan. Pangatlo sa akin itong Q1 pagdating sa design. Napaka-plain na itong Q1 mga bossing. Halos wala akong makikitang engrave dito. Pagdating sa design, namumuna yung Glock 17 natin sa Japan. Yung galing Japan. Pagdating naman sa lakas, pumapangatlo yung Glock 17 sa Japan. Nauuna yung Full Metal natin. Then pumapangalawa si Q1. Kayo mga boss, ano yung nagustuhan nyo rito? Yung Q1, yung A4 na bago natin, or yung Glock 17 na galing Japan? Comment nyo dyan sa comment section at babasahin ko lahat yan. Maraming salamat sa inyo mga bossing! So sunod-sunod rin na natin yung pag-upload kasi na-miss ko rin dito sa YouTube at napabayaan ko talaga yung YouTube. Hindi ako nakakapag-upload talaga. So maraming salamat sa mga natitirang nanonood sa akin dito. Dito ako nagsimula sa YouTube. Dito pa rin tayo magtatapos. Iba yun na. Hindi. Itutuloy lang natin mga boss. Maraming salamat. Bye-bye.